pong si Senator Amy Marcos ay hinimok daw etong si House Speaker Martin Romualdez na makinig daw sa apila nitong si PBBM. So siguro ito'y patungkol doon sa impeachment mga kababayan nitong si Sara na kung saan nagbigay ng opinyon ng presidente na wag nang pagtuunan ng pansin kasi nga naman wala daw kwenta etong si Sara mga kababayan, walang halaga sa madalit salita. So ngayon pakinggan po natin ito nakita nating balita dito po mga kababayan sa DZRH News. Kanila po yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Impila po mabigan ang presidential sister, Senator Amy Marcos. Alam mo, Sister El, yes, Lakay. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy. May magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na ito, pakinggan nyo yung interview ni Amy Marcos mga kababayan impeachment complaint. Hindi ko nga alam ano bang klase yan, pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero alam pa pala mga kababayan ni Senator Amy Marcos yung salitang respeto sa presidente. Alam pala niya mga kababayan yung salitang respeto sa presidente. Kung talagang may respeto kayo sa presidente, dapat nung nagsalita si Sara, natatanggalan ng ulo si PBBM, huhukayan sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay, dapat nagbigay ka din ng komento doon. Dapat kahit papaano sinabihan mo si Sara na konting respeto naman sa presidente at saka sa tatay ng presidente. Lagi niyong sinasabi publicly kapag itong si Sara ang pinag-uusapan, lagi ninyong gagamitin ang pangalan ng presidente, konting respeto kay PBBM. Pero kapag si PBBM na ang binabatikos at pinagsasalitaan ng hindi maganda at pinagtatangka ng buhay, tahimik yung mga bibig ninyo at no comment kayo. Kung titingnan nyo mga kababayan, dapat nga dito, sinusunod nila. Dapat kayo may respeto kayo sa SP, sa Senate President. Kasi nakiusap, may babala, etong si Senate President Chis Escudero, dito sa mga kasamahan niyang senador na wag magbigay mga kababayan ng komento hingil po sa impeachment nitong si Sara Duterte. Kung may respeto kayo sa SP, dapat hindi kayo nagbibigay ng komento ninyo kasi kayo yung magsisilbing hurado doon sa impeachment complaint nitong si Sara. Mga kababayan, doon sa impeachment complaint laban dito kay Sara. Paano yan? Ngayon pa lang may komento na kayo at parang tutol kayo na ipa-impeach etong si Sara. So paano nyo matitiyak na magiging patas kayo? Diba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? Dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya away nga. Pa. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga pati ba naman daw kasi mga kababayan, Pasko, inagaw pa. Dapat nga ibinabalik natin sa kanila yan Pati ba naman Pasko, inagaw nyo pa yung mga pagrarally nyo dyan para patalsikin si PBBM. Hindi nyo na nirespeto ang buwan ng Disyembre. Diba mga kababayan, kung talaga na iginagalang ninyo ang Kapaskuhan, dapat binibigyan nyo ng respeto ang buwan ng Disyembre na patigilin nyo na yung mga rally dyan sa EDSA. Kung talagang may respeto kayo sa presidente. Ang problema mga kababayan, ito kasi yan. Kapag kasi sila na ang tinatamaan, kasi kinakabahan na sila dito, malaki kasi ang chance talaga mga kababayan na ma-impeach etong si Sara. Lalo na ngayon ang Makabayan Block, magpa-file na rin ng impeachment complaint mga kababayan laban dito kay Sara. Hindi nga natin alam kung yung bayan muna, magpa-file din. Kasi Makabayan Block pa lang at saka itong former Senator Laila de Lima at yung iba't ibang sektor yung mga nag-file na. At etong Makabayan Block bukas ata or sa makalawa, magpa-file mga kababayan. So ngayon, yung sinasabi dito ni Senator Amy Marcos na hindi na narespeto yung Kapaskuhan, dapat unang-una mong sabihin yan kay Sara Duterte at dun sa mga supporter niya na nagrarally para patalsikin etong si PBBM. Ano po at para maiupo yung benefactor na si Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Miss. Pero Senator Amy ma'am, ayan hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na, May na, ayan ano ang tingin niyo? Magpro-prosper ba ito impeachment complaint?
Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, di ba? December 12 po. December pala mas yun? malala pa Oo. yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess din. kami. Yung pala, nagpapapirma na. Kung talagang gusto ninyong bigyan ng hustisya ang mamamayan, lalo na yung humihingi ng hustisya patungkol sa paggastos ng pera ng taong bayan, kung gusto nyong bigyan ang mamamayan ng totoong hustisya, ngayon nyo gawin yan. Yan naman mga kababayan talaga, kung gugustuhin nilang imbestigahan yan, kung gugustuhin nila natutukan yung impeachment complaint na yan laban kay Sara, matatapos yan, hindi gagahulin sa oras. Yung sinasabi nilang recess mga kababayan, kung gusto ninyong magtrabaho para sa mamamayan, magagawaan nyo ng paraan yan. Kapag ka ginusto, may paraan. Mga kababayan, kung gusto nyo lang nabigyan ng hustisya ang mamamayan. Ano po, kasi mamamayan ang humihingi ng hustisya dito na dapat pagbayarin yung mga politiko na nilapastangan yung pera ng taong bayan at ibinulsa. Di umano mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tsada na. Ano ba yan? Walang ganyan na naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong Patay mga na. political Nang hikayat na mga kababayan, paano pa magiging hukom ang Senado? Ano pang integridad mga kababayan ng Senado para mag-imbestiga dito, para tumindig dito sa issue ng impeachment itong si Sara? Kung yung isang senador mga kababayan na re-electionist pa man din ay nanghihikayat na sa mga congressman na wag daw pumayag na ma-impeach itong si Sara at magamit para dun sa issue ng impeachment complaint nitong si Sara, paano pa sila magiging hurado niyan? Diba, ipagpatuloy pa natin. machinations. Nabanggit niyo, Senator, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Corona, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PIDA. Ay, sorry. Ayan, Aray ko, ano yun? so, 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Oo. Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, sana. Si President BBM pala ang senador noon. Last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sabi nga ni Mike Liling, sabi ni Cheese, wag mag-comment mga senador. Eto nga, hindi lang basta nagko-comment ha, nanghihikayat sa mga congressman na wag daw magpagamit para ma-impeach etong si Sara mga kababayan, or wag magpagamit dun sa issue ng impeachment laban po dito kay Sara. Paano pa magiging hurado ang mga senador kung yung iba nagko-komento na mga kababayan? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Sinasabi, gahol ang panahon, pero kung gayahin yung proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganon. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung masyadong mahal na bilihin. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Alam nyo, ito yung problema dito. Nung panahon na pinag-uusapan, yung about dun, kung matatandaan nyo, lagi naman natin itong binabanggit, yung about dun sa PIDEA Leaks hearing. Bakit hindi ka nagsasalita, Senator Amy Marcos? Bakit hindi po kayo nagsasalita na tutukan yung problema ng, yung pangunahing problema ng mga kababayang Pilipino po natin? Bakit hindi po kayo nagsasalita kay Bato de la Rosa habang nag-aaksaya ng pera ng mamamayan? Sa paulit-ulit na hearing na wala namang kakwenta-kwenta at wala namang pinuntahan sa huli. Wala namang napatunayan sa huli. Bakit hindi po kayo nagsasalita patungkol po doon? Tapos ngayon, na ang pinag-uusapan ay yung mahalagang bagay dahil pera ng mamamayan yung involved dito,
Bakit po sinasabi ninyo na tutukan na lamang yung pangunahing problema ng bansa? Samantalang nung nag-a-access si Bato de la Rosa ng pera ng mamamayan, sa walang kakwenta-kwentang Fidelix na yan, tahimik po kayo. Kami, nagtatanong lamang po bilang normal na mamamayan din. Kasi parang ang dating kasi dito mga kababayan, bias na agad yung isang senador. So paano pa ma-actionan yung panawagan ng mamamayan na ma-impeach etong si Sara kung ngayon pa lang yung mga senador nagbibigay na ng komento at masyadong bias na sa kanilang mga binibitawang komento. Kahapon pinag-uusapan lang natin yung binitawan ni Robin Padilla na salita niya habang nag-iingay siya sa social media na kung saan makikita nyo na agad na talagang bias na agad siya patungkol do sa impeachment laban dito kay Sara. Tapos ngayon kung makikita nyo may isang senadora na nanghihikayat sa mga congressman na wag magpagamit sa issue ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. So paano pa kayo magiging patas niyan? Tapos ngayon gagamitin nyo pa yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino natin. Samantalang noon, pagka pinag-uusapan yung about sa KOGC, hindi man lang kayo nagbibigay ng komento na unahin yung mas importante kaysa pag-usapan, yung si Kibulo kaysa pag-usapan, yung KOGC. Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Ano sa palagay mo? Makikinig ba si Pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin. So wala ka bang talaga naman. Wala ka bang panawagan kay Pinsan na sabi ni Oo, Presidente? dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Nako, talaga naman. So ano apela mo kay Pinsan Speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun eh. Ganun ba yun alang-alang sa bansa at Tama, alang-alang sa Pinapalabas kasi nila dito mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez yung nasa sa likod ng pagpapa-impeach dito kay Sara. Pero mga kababayan, ito lang yung lagi nating sasabihin. Hindi pwedeng diktahan ni House Speaker Romualdez yung mga kababayang Pilipino natin, lalo na yung mga dilawan, hindi pwedeng utusan niya ni House Speaker na ipa-impeach etong si Sara. Yan pong pagpapile mga kababayan, yan po ay kusang loob. Lalo na at ang nagpapile ng pagpapa-impeach dito kay Sara si former Senator Laila de Lima, ang isa. Mga kababayan, eto mga makabayan block na talagang hindi naman talaga solid na taga-suporta ng gobyerno. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, saan ba nila hinuhugot etong kanilang propaganda na ang nasa likod ng pagpapa-impeach dito kay Sara ay ang presidente at saka itong si House Speaker at ang First Lady. Saan ba nila kinukuha yung propagandang yan? Kita nyo ba yung mga nagpa-file ng impeachment complaint dito kay Sara ay hindi naman kaalyado ng ating gobyerno mga kababayan at yung iba ay galing pa doon sa mga dilawan. Diba? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa bansa, yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo. Nung natanong ka patungkol sa pagbabanta ni Sara kay PBBM, tahimik ka, no comment yung sagot mo. Tapos about do sa issue ng tatay mo, nahuhukayin sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippines masyadong nag-ground ka doon, hindi ka rin sumagot doon. Tapos ngayong si Sara na ang pinag-uusapan, todo tanggol ka naman, Senator Amy. Isipin po natin kung bakit po tayo senador ngayon. Dahil unang-una pinagkatiwalaan po kayo ng mamamayan. At etong pinag-uusapan pong ito ay interes ng mamamayan. Ito yung lagi kong sinasabi, pag binangga ninyo ang interes ng taong bayan, kawawa kayo sa darating na eleksyon. Kawawang-kawawa kayo sa darating na eleksyon kasi hindi kayo susuportahan ng taong bayan pag interest ng mamamayan ang binabangga ninyo. Kasi interest ng taong bayan ang malaman kung saan dinala ang pera ng mamamayan. Diba? Tapos ipagkakait nyo pa yon. Pagkakait nyo pa na mabigyan ng hustisya yung paglulustay at paggastos ng pera ng taong bayan.
eh patay kayo niyan, lilimutin kayo sa kangkungan sa darating na eleksyon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pa ng 2028. Totoo po Sabi yan. nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ayan, pero sa tingin nyo, magpro-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, Patay! kinakabahan ako lagi. At Patay! Ngayon pa lang mga kababayan, nadula si Senator Amy Marcos. Ngayon pa lang nanggaling na sa kanyang bibig na wala daw boto sa Senado yung impeachment laban po dito kay Sara. Kung sakaling makakarating ng Senado. Ibig sabihin, paano yan? Integridad ng Senado ang natatamaan dyan. Eh kita nyo nga mga kababayan, no? Ito basahin nga muna natin to. Yan. Ito yung source natin mga kababayan ha, 1PH. Ililipat ko na lang yan dito. Yan. Para maintindihan nating lahat. Sabi kasi dito, ito daw ha, nanawagan si Senate President Chis Escudero sa mga senador na huwag magbigay ng opinyon tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para mapanatili ang integridad ng Senado bilang posibleng impeachment court. Binanggit niyang mahalagang sundin ang rule of law at tiyakin ang patas na proseso habang inuuna ang paggawa ng batas na makakatulong sa bayan. Ito daw yung sabi mga kababayan, habang ang mga mekanismo ng pananagutan tulad ng impeachment ay nagsisilbing isang mahalagang papel sa isang demokrasya, ang resulta, paborman o laban man sa opisyal na sangkot, ay hindi dapat makahadlang sa mas malawak na misyon ng Senado na pagsilbihan ng ating mga kababayan ang pagpapahintulot sa ating mga pananagutan sa pambatasan na patambunan ng mga pampulitikang dimension ng impeachment ay isang masamang serbisyo sa ating bansa. May mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kung may impeachment man o wala, hindi ito pwedeng pabayaan ayon kay Senator or SP, Senate President Chis Escudero mga kababayan. So paano yan? Kung sinasabi ni Senator Amy Marcos na panatag siya kasi pagdating ng Senado yung usaping impeachment nitong si Sara ay 0 vote mga kababayan, ibig sabihin interest ng mamamayan yung tinatapakan ng Senado, ganun ba? Eto, nagtatanong lang naman po ako. Kasi nagbigay na ng babala sa inyo or nagbigay na ng panawagan sa inyo etong si Senate President Chis Escudero na kailangan wag kayong magbigay ng opinion ninyo kasi para mapanatili yung integridad ng Senado. So kung eto magsisilbing court ng impeachment itong si Sara at 0 vote mga kababayan, ibig sabihin wala ding silbi yung pagpa-file ng impeachment complaint na mga kababayang Pilipino po natin laban dito kay Sara. Kasi nga ayon kay Senator Amy Marcos, panatag siya kasi pagdating ng Senado, walang boto. So paano yan, mga kababayan? Kaya nga sa susunod na eleksyon, piliin na natin yung mga senador na susuportahan natin, mga kababayan, na ang uunahin ay interest ng mamamayan, hindi yung interest ng mga kasamahan nila. Yan, makikita nyo na agad mga kababayan yung pagiging bias nila. Anyway, pagpatuloy pa natin. Matindi parate kapag menin na isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ayan, Hindi naman siguro, matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay, oo. So, ang bola pagka inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Sa Senado. Ayan, ikaw siguro nagbibilan din kayo ng mga kaalyado dyan o mga ano dyan Sa bagay, independent mind sa mga senador. Oo, sabi nga 24 different republics. Ngayon 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman dung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa ring senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakausap mo ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately hindi na kasi abala siya dun sa kanyang anak medyo na-stress pati yung bata. Grabe. Alam niyo kung sakali mga kababayan na hindi talaga
Hindi ma-zero vote talaga itong impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte sa Senado. Alalahanin po natin wala siyang immunity suit sa mga kasong isinampalaban sa kanya. So kung hindi man siya, kung isi-zero vote man nila sa Senado mga kababayan, itong impeachment nitong si Sara at walang pupuntahan, may mga kaso naman na nakaabang pa rin kay Sara. Ano po, baka akala nila, katulad ng presidente ang vice-presidente. Ang presidente may immunity suit mga kababayan, ang vice-presidente wala. Pwede niyang panagutan mga kababayan yung mga kasong isinampa sa kanya na mga mabibigat. At saka ako nagtitiwala pa rin ako mga kababayan na itong impeachment laban dito kay Sara ay magdidire-diretso po ito. Kasi unang-una, yung mga panunuhol, tapos yung paggasta ng pera ng mamamayan, talagang hindi na nila maipaliwanag. Lalo na kapag nagsalita na itong sila Chika at itong si Nolasco kung saan nila dinala yung buong pera na pinagkatiwala sa kanya dahil sa may basbas nitong si Sara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre, nagbabasa na yung mga yun. Nakikita naman nila. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Kawawa naman, hindi dapat dinadama yung buong pamilya. Sobra yun. Bilang kapatid ng Presidente, Senator Amy at kaibigan ni VP Sara, hindi ka pwedeng mamagitan dyan na mag-ayos-ayos na. Ayan na. Nako, kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko lumayo nga si Senator Amy Marcos mga kababayan, pero sa kanyang mga pahayag, kita naman natin kung saan talaga yung puso niya. Nakuha niya yung pinupunto natin. O nga, sinasabi niya, naging independent nga siya, pero mga kababayan, alam naman natin kung para kanino talaga yung gusto niyang sabihin at kung saan talaga siya tunay na nakapanalig. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Trabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat, pwede ba? Pero yung mamagitan, ako sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Sabi ni VP Sara, umabot na sa sukdulan, there's no more turning back ba yung sinabi niya? Ayan na. Malalim na ba talaga ang sugat at mahirap na ba itong maayos, Senator Amy? Ewan ko, sabi nga ng Pangulo, di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong, never say never. Never say never. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Tignan natin. Yun. Ako'y magtatrabaho na lang. Bahala na, sabay dasal. Magtitirik ng kandila sa Badok, Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa. Umaasa ako, may himala. Wow. Sumama na rin sa Manawag. Correct! Habang mapunta na rin doon, Manawag. Lahat ng pwedeng pagdasalan. Ayan, para peace on earth. Peace on earth. Peace on our country. Bakit walang Christmas spirit? Isipin mo, Pasko aagawin. Saklap naman ang buhay natin. Ayan. Anyway, po, Senadora. So yan, maliwanag mga kababayan, nadulas dito si Senator Amy Marcos at sabi niya, tingin niya mga kababayan, ayon din sa nababalitaan niya, zero vote talaga yung impeachment laban dito kay Sara pagdating po ng Senado. Kasi nga, kitang-kita naman daw yan mga kababayan nung pinag-uusapan, yung budget nitong opisina nitong si Sara na pinadadagdagan pa nga daw ng mga senador. So ngayon, titingnan din natin mga kababayan pagdating ng 2025 kung saan pupulutin yung mga senador na kaalyado nitong si Sara.